Laging sinasabi nila, wala siyang pakialam, kalimutan mo na lang. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may pakialam siya? Paano kung sabihin ko ngayon na ang katahimikan niya ay hindi kumpiyansa, kundi takot? Hindi ka niya iniiwasan dahil naka-move on na siya. Tahimik siya kasi naghihintay siya. Naghihintay kung ikaw ba ay trap pa rin, desperado pa rin, at nilalaro pa rin niya. Sa sandaling magkamali ka ng galaw, napatunayan mong tama siya. Pero ngayon, tapos na yan. Kung pinapanood mo to, ibig sabihin sawa ka ng magpaloko. Sawang-sawa ka ng aksayahin ang enerhiya mo sa isang taong nabubuhay sa reaksyon mo. At ngayon matututo ka kung paano ang katahimikan, yung tahimik na planado at kontrolado, ay nagiging ultimate power move. Ganito mo babaliktarin ang sitwasyon. Ganito mo siya mapapaisip ng lahat. At ganito mo maibabalik ang lakas, respeto, at dignidad mo. Hindi lang to tungkol sa relasyon, tungkol din to sa buhay. Kontrol, kapangyarihan, respeto. Lahat yan babagsak sa isang bagay. Paano ka magre-react kapag sinusubukan ka ng ibang tao? Kaya umupo ka, mag-focus ka, at makinig. Dahil pag natapos mo tong video na to, hinding-hindi ka na maghahabol ulit. At bago tayo magsimula, mag-comment ka, hindi na ako maghahabol ulit. Ipaalam mo sa mundo, ipaabot mo sa sarili mo. Araw-araw, milyon-milyong tao ang nabibitag sa parehong patibong. Yung taong mahalaga sa kanila biglang lumalayo, nagiging malamig, at sa isang iglap, lahat nagbabago. Nahuhuli nilang palaging chinecheck ang cellphone, overthinking sa bawat interaksyon. Iniisa-isa ang bawat salita, bawat tuldok, bawat katahimikan. At sa bawat pagkakataon, ginagawa nila ang inaasahan. Nagre-react sila. Yan ang problema. Ang modernong relasyon ay parang power dynamics. Kapag nag-react ka, nawawala ang kontrol mo. Kapag ikaw ang habol, nawawalan ka ng halaga. At kapag ipinakita mong gaano ka naapektuhan ng pagkawala niya, ibinibigay mo sa kanya ang lahat ng leverage. Kaya ang pinakamakapangyarihang tao, sa negosyo man, relasyon, o sa buhay, hindi basta-basta nagre-react. Nag-oobserba sila, nag-a-adjust. At kapag nilalaro sila, isa lang ang ginagawa nila na nakakapagbago ng lahat. Tahimik sila. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Number 1, inaasahan niyang mag-react ka. Bigla siyang lalayo, babagalin ang reply, nagiging malamig, unavailable. Dati nag-good morning text siya, ngayon wala na. Dati siya ang nag-aaya, ngayon busy na daw lagi, pero napapansin mong pinapanood pa rin niya stories mo. Gumagawa ng paraan para makita mo na masaya siya, maganda, at enjoying. Inaabangan niya na magre-react ka. Hinihintay niya kung kailan ka magbibigay, kung kailan ka bibitaw kahit saglit at magtanong na, may problema ba? Doon siya panalo, kasi sa sandaling mag-react ka, alam niyang siya pa rin ang may hawak, alam niyang hindi ka pa rin nawawala. Pwedeng ulit-ulitin ang laro niya, subukin hanggang saan mo kayang tiisin yung pagkawala niya bago ka sumuko. Karamihan ng lalaki, sumusuko. Laging chinecheck ang phone kung may text na, inuubos ang oras kakaisip kung saan sila nagkamali at nangangamba, kung hindi ako kikilos, baka tuluyan na siyang mawala. Kaya sila yung nauunang mag-reach out, nag-double text, nagtatanong kung okay ba siya, nagsosorry kahit hindi naman nila kasalanan. Wala siyang respeto dito. Inaasahan niya nga to. At kapag nakita niya, nawawala ang interes niya. Ang babae lang naman naglalaro ng ganito sa lalaking hindi pa niya sigurado. Yung sinusubok pa niya. Yung hindi niya pa lubusang nirerespeto. Gusto niyang makita kung ikaw ba yung tipo ng lalaking nabubuhay sa validation niya. At kapag ipinakita mo na ganun ka, tapos na. Di lang siya lalayo. Tatakbo na siya dahil sinabi mo sa kanya na ang atensyon niya ang lifeline mo. Babae ay hindi naghahabol sa lalaking nadudurog pag nawala siya. Hahabulin nila yung hindi iniinda kung manatili man sila o mawala. Akala niya kilala ka na niya, alam na niya paano ka gagalaw, at siguradong magre-react ka para patunayan mong mahalaga ka at pilitin mo siyang ibalik sa buhay mo.
Pero pag hindi nangyari yon, pag hindi ka nag-react, naging tahimik ka, ipinakita mong kahit wala siya ayos ka lang, doon niya mararamdaman. At yung pakiramdam na yon, kaba na. Kaba ang sumisira ng kumpiyansa. Kaba ang nagpapaisip sa kanya kung nagkamali ba siya, kung naka-move on ka na ba, kung nawala siya sa isang lalaki na dapat pinahalagahan. At yung kaba na yon, yun ang dahilan kung bakit siya babalik. Pero ang totoo dito na hindi naiintindihan ng karamihan ng lalaki. Sa oras na ma-realize niya ito, huli na. Kasi yung lalaking sinusubok niya, wala na. Yung dati mong sarili na naghahabol, nadudurog sa katahimikan niya, naglaho na. Naging ikaw na yung pinakakinatatakutan niya, isang lalaking hindi niya hawak. Number 2, ang katahimikan mo ang sisira sa kontrol niya. Nakakatakot ang katahimikan. Yan ang dahilan kung bakit maraming natatakot mag-isa, bakit may social media, at bakit nilulunod ng tao ang sarili sa distractions para di nila maramdaman ang katahimikan at harapin ang sarili nila. Kapag tumahimik ka, napipilitan siyang gawin yon. Inaasahan niyang hahabol ka, bibigyan siya ng validation, patuloy mong patutunayan ang sarili mo. Pero ngayon, siya na yung mas madalas tumingin ng phone, naghahanap ng signs na may pakialam ka pa, binabalikan ang lumang text, iniisip kung kailan ka nabitawan. Maaring magpanggap pa rin siyang wala siyang care. Magpo-post na may ibang lalaki. Lalabas kasama friends. At siguraduhing makita mong masaya siya. Pero sa totoo lang, siya ay naghihintay. Naghihintay kung effective ba, kung hawak ka pa rin niya. Pero kapag wala siyang natanggap na notification galing sa'yo, kapag hindi ka nag-react, hindi mo siya sinusubukang ibalik. Doon na siya kinakabahan. Ngayon siya na yung parang powerless, tulad ng dati mong pakiramdam. Dating ikaw ang naghihintay ng reply, ngayon siya na. Dating ikaw ang kabado kung nawawala ang interes niya, ngayon siya na. At ang takot na yon ang nagpapabalik sa kanya. Pero dito madalas nagkakamali ang mga lalaki. Magte-text siya, casual lang, parang walang nangyari, para makita lang kung kakagat ka. Hindi siya magpapakita na miss ka niya, hindi aamin ng mali, hindi magsosorry. Magme-message lang ng something vague, safe. Uy, hope you're doing good, kamusta ka? Ito ang test na kadalasan bagsak ang lalaki. Sa sobrang saya, nagre-reply agad, binubuksan uli ang usapan. Akala nila panalo na sila. Pero kapag nakita kanyang nag-reply ka agad, alam niyang hawak ka pa rin niya at biglang mawawala ulit siya. Kasi hindi naman siya bumalik para sa'yo, kundi para sa ego niya. Gusto lang niyang malaman kung naghihintay ka pa rin. Pag napatunayan niyang oo, tapos na ulit kayo. Kaya ang pinakamalakas na sagot ay walang sagot. Kung talagang gusto kanyang balikan, siya mismo ang magsusumikap. Siya yung magpapakita ng effort, magpaparamdam na pinagsisihan niyang mawala ka. Hanggat na hindi yon nangyayari, katahimikan. Kasi ang katahimikan ang nagbibigay ng duda at ang duda ang magpapahabol sa kanya. Pero ang pinakaastig, bago pa siya handang humabol, wala ka na. Hindi mo na kailangan ng validation niya. Nabuo mo na sarili mo kahit wala siya. Nag-focus ka sa sarili mo, mas naging malakas ang mindset, mas mataas ang value, mas kumpiyansa ka na hindi na base sa presensya niya. At sa huli, pag na-realize niya kung anong nawala, kung kailan siya handang gawin yung hindi niya ginawa noon, kung kailan siya gustong magpakatotoo, huli na. Kasi ngayon, siya na yung naghahabol sa multo. Number 3, magsisimula na siyang magdalawang isip sa sarili niya. Akala niya may oras pa siya. Akala niya andyan ka lang palagi. Naghihintay, umaasa, nakaabang sa atensyon niya. Handang pumiga sa konting pag-asa na baka may pakialam pa siya. Pinaniwala niya sarili niya kahit ano pa gawin niya. Kahit gaano katagal siya magpaka-cold or magpa-test, andyan ka lang. Ngayon, ang katahimikan mo nakakabingi. May mababago sa kanya. Sa simula, maliit lang. Konting duda, halos di niya mapansin. Pero unti-unti lumalaki. Magsisimula yan sa tanong, bakit hindi siya nag-message? Kuryosidad muna. Tapos magiging, naka-move on na ba siya? Tension na. Nagkamali ba ako ng tingin sa kanya?
Mas matindi na, takot na. Takot na baka nagkamali siya ng kalkula. Takot na inakala niyang hawak pa niya. Takot na baka nawalan siya ng kontrol. Walang mas nakakayanig sa babae, kundi ma-realize niyang baka may mahalagang nawala sa buhay niya nang dahil sa sarili niyang gawa. Kasi sa isip ng babae, predictable ang lalaki. Kapag lumayo sila, ang lalaki hahabol. I-expect niyang ipaglaban mo siya magmamakaawa, susubuking ayusin lahat. Pero hindi mo ginawa. Nanahimik ka. Inalis mo totally ang presence mo. Binigyan mo siya ng bagay na hindi niya inexpect. Ang unknown. At ang hindi alam, yun ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Kasi kapag may bagay na hindi sigurado, yun ang tumatali sa isip ng tao. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo mapakali pag naghihintay ng reply. Dahilan kung bakit kinagigiliwan ang cliffhangers. Dahilan kung bakit na-addict tayo sa chase. Hindi kaya ng isip ang mga tanong na walang sagot. Ngayon, siya naman ang naghahanap ng sagot. Nag-i-stalk siya sa social media mo. Hindi lang minsan kundi paulit-ulit. Tinitingin niya kung online ka. Naghahanap ng pagbabago. Bagong pics. Bagong friends. Ibang aura. Minsan hindi niya ilalike ang post mo. Pero nanonood siya. Minsan hindi siya magte-text. Pero nag-iisip siya. At habang tumatagal ang katahimikan mo, lalo ring lumalalim ang pagdududa na unti-unting kinakain ang kumpiyansa niya sa sarili. Lumalapit siya sa mga kaibigan niya, yung mga nagsabing, babalik din yan, lagi namang bumabalik. Yung mga tumatawa pa dati na isa ka lang sa mga naloko sa kanya. Pero ngayon, pati sila nagsisimula ng magduda. Kasi habang hindi ka pa rin nagpaparamdam, parang mas nagiging totoo na hindi mo na siya kailangan. At yon ang kinatatakutan niya. Kasi nagbago na ang timbangan. Ngayon, siya na ang nagdududa sa sarili niya. At wala nang mas mabilis magpapaspiral sa isang babae kundi self-doubt. Paulit-ulit niyang binabalikan sa isip lahat ng nangyari. Yung huling text niya, yung huling pagkikita niyo, yung huling usapan nyo, lahat bigla na lang nag-iiba ang itsura sa isip niya. At habang iniisip niya, yon, unti-unti niyang nare-realize ang bagay na ayaw niyang aminin. Na-take ka niya for granted. Inisip niyang sigurado ka na sa kanya. Akala niya anytime pwede pa siyang bumalik pag ready na siya. Akala niya kagaya ka rin ng ibang lalaki dati sa buhay niya na sabik sa validation niya. Pero ngayon, hindi na siya sigurado. At itong pagdududa, hindi lang basta sa isip niya natatapos. Lumalabas na rin sa kilos niya. Bigla na lang siyang nagtetest the waters. Hindi siya diretsahang magsasabi na nami-miss ka niya. Hindi papayag ang pride niya. Pero magpaparamdam siya ng paunti-unti. Magla-like siya ng old picture mo. Magpapadala ng casual na text. Magko-comment ng kung ano-anong random. Baka accidentally magpadala pa ng message na kunwari para sa iba, para lang makita kung magre-react ka. At yung mahina loob, dun agad bumibigay. Nakita lang yung maliit na signal, agad nag-reply, inisip, ito na yon, bumabalik na siya. Pero pag nagparamdam ka kahit kaunti, bigla na lang siyang uurong ulit kasi may sagot na siya. Hindi niya talaga gustong bumalik. Gusto lang niyang masiguro na pwede pa rin. Gusto lang niyang patunayan sa sarili niya na abot kamay ka pa, na may pakialam ka pa rin, na option ka pa. At pag nakasigurado na siya, bigla uli siyang nawawala. Kasi hindi naman talaga tungkol sa'yo to, kundi sa kontrol niya. Dito karamihan natatalo ang mga lalaki, nabibiyak sila ng duda. Akala nila, curiosity equals gusto ka pa. Akala nila dahil nagmamasid si babae gusto niyang magbalik. Pero ang panonood, hindi ibig sabihin nun pagkakagusto. Ang paglalike, hindi ibig sabihin pagsisisi. Ang pagte-text, hindi ibig sabihin pagpapahalaga. Yung tunay na babaeng nagsisisi na nawala ka, hindi yan puro pa breadcrumbs. Obvious yan magsabi. Hindi, hey, kundi nagkamali ako. Hindi lang like ng post mo,
Diretsahan niyang sinasabi na namimiss ka niya. Hindi lang naghihintay ng reply mo, lumalaban siya para sa atensyon mo. Hanggang wala pang lahat ng yan. Katahimikan. Kasi ang katahimikan ang nagpapa-question sa kanya. At ang questioning, yan ang nagpapahabol sa kanya. Mas maganda pa roon, ang questioning din ang nagpapalaya sa iyo. Kasi pag dumating yung araw na kaya na niyang aminin sa sarili niya na nagkamali siya, na built up niya ulit ang lakas ng loob para magsabi ng totoo. Pag pinakawalan na niya ang pride niya, wala ka na, naka-move on ka na. Kasi habang siya, abala sa pagdududa, sa paghahanap ng sagot, sa pagkalito kung nagkamali ba siya. Ikaw, tuloy lang buhay mo, nagfo-focus sa sarili, nag-gym, nag-aalaga ng goals, nagpapaka-level up. Hindi ka naman nakaupo lang at naghihintay ng go signal mula sa kanya. Untouchable ka na. At yan ang pinakamasakit na pagsisisi na mararamdaman niya. Hindi lang ikaw ang nawalan siya ng version mo na hindi man lang niya nakilala. Number 4. Kapag sinusubukan ka na niyang hilahin pabalik, ayaw niya nito. Ayaw niyang matalo. Ayaw niyang maramdaman na nagkamali siya, na mali ang kalkula niya, na pinabayaan niya yung mahalaga. Kasi sa isip niya, siya ang may hawak ng kontrol, siya ang may dictation kung paano tatakbo ang lahat. Inakala niyang pwede siyang lumayo, lumikha ng distansya, at ikaw ang magre-react, ikaw ang maghahabol, ikaw ang magpapatunay na interesado ka pa. Yun ang plano niya. Pero may hindi siya inasahan. Nawala ka. Alam mo yan? Kumakain yun sa utak niya nang hindi niya kontrolado. Nagkakaroon na ng uncertainty. At yan ang hindi niya matanggap kasi ibig sabihin ng uncertainty. Hindi na niya alam kung nasaan siya sa buhay mo. Ibig sabihin, hindi na niya hawak emosyon mo. Ibig sabihin, baka tuluyan ka na talagang nawala. Hindi yan part ng plano niya. Inisip niya dati may oras pa siya. Pwede pa mag-test ng waters. Tingnan kung hahabol ka, panatilihin kang nakabitin lang. Pero habang tumatagal ang katahimikan mo, nararamdaman na niya yung bigat ng mga pinili niya. Ramdam na niya yung pagkawala ng atensyon mo. At kapag naramdaman ng tao na nawala ang bagay na inisip niyang palaging nandyan, mapapanik siya. Pero hindi niya ipapakita yan. Hindi siya tatawag at aamin na nagsisisi siya. Hindi siya magpapadala ng mahabang mensahe na nagsosorry siya sa pagtrato sa'yo. Ibig sabihin kasi noon, bitawan niya ang kontrol. Aaminin niyang natalo siya. Kaya magtetest siya. Kailangan niya lang kasi malaman, mahalaga ka pa ba? At dyan papasok ang unang test. Subtle lang, baka bigla kang i-story view ulit, like ng old pic o magpadala ng short na text. Something vague, something safe. Hey, hope you're doing well. Just saw something that reminded me of you. Wala namang direktang pinapahiwatig. Test lang yan. Gusto niyang makita kung magre-react ka pa. Kung available ka pa emotionally, kung naghihintay ka pa, kung kontrolado ka pa niya. At si lalaking mahina, kagat-agad, tumaas ang kilig, agad nag-reply. Inisip, shit, ito na, she wants me back. Pero pag nakita niya gaano kakabilis nag-reply, alam na niya, hindi ka pa nawawala. Alam niyang pwede ka pa sa tuwing gusto niyang balikan. Alam niyang never naman siya nalagay sa alanganin. At ayun, nawawala na naman siya bigla. Kasi hindi naman about sa pagkakamiss, kundi sa pagkumpirma na hawak ka pa niya. Pero kung di ka nag-react, kung iniwan mong scene, kung di ka kumagat, di yan na totoo siyang mapapaisip. Wala siyang sagot ngayon, di niya alam ano ang nasa isip mo. Ramdam niya na talaga ang pagkawala mo. Kaya susubok ulit. Mas intense na. Maaaring magpadala ng mas mahaba. Maaaring magbalik ng memory na pang-emotion talaga. Maaaring mag-post ng malabo, designed para mapansin mo, o baka lalong lumala. Magparamdam sa ibang guys para matrigger ka. Lahat gagawin niya para pilitin kang mag-react. Kasi reaction ay katumbas ng influence pa rin siya sa'yo, pwede ka pa niyang hatakin pabalik. Pero dito ka na nanalo. Hindi ka nagre-react, walang reply. Hindi ka na naglalaro sa game niya. Kasi alam mo na to. Alam mo na kung bakit niya ginagawa. Hindi to tungkol sa pag-aayos nyo. Hindi to pagsisisi.
kundi tungkol sa ego niya, validation niya. At yun, hinding-hindi mo na ulit ibibigay sa kanya. Kasi sa oras na hindi ka na naging emotional safety net niya, sa oras na ramdam niyang tuluyan ka na, dun na siya pipili. Lalaban ba siya o tatanggapin niyang wala ka na? At ito ang harsh truth. Kung di ka niya talaga pinahalagahan simulat sa pool, aalis lang siya. Di na babalik kasi di ka naman talaga kanya. Gusto niya lang yung idea na hawak ka niya. Pero kung nagsisisi talaga siya, kung na-realize niyang nagkamali siya, kung natanggap niyang pinakawalan niya ang mahalagang lalaki, hindi na siya magpapa-breadcrumbs. Hindi siya magpapadala ng malabong text, hindi indirect na post, kundi titindig siya. Obvious kang pipiliin. Aamin siyang nagsisisi siya. Lalaban siya para sa'yo tulad ng ginawa mong paglaban para sa kanya. At pag nangyari yon, ikaw na ang may kontrol. Ikaw ang magpapasya kung papapasukin mo pa siya ulit, kung deserve niya ba ng chance, kung gusto mo pa ba siya. Kasi pag dumating siya sa ganyang point, yung totoong handang patunayan ang sarili niya, malamang naka-move on ka na. At yan ang pinakamahalaga. Pag tumigil ka ng maghabol, pagbawi mo na atensyon mo, pag di ka na nagpapailalim sa laro niya, dun ka pa naging lalaking hinahanap niya simulat sa pool. Pero pag na-realize niya na, yon, wala ka na. Yan ang tunay na power, yan ang tunay na self-respect, at yan ang rason kung bakit hinding-hindi ka niya makakalimutan. Number 5. Ang pagmaster ng emotional detachment. Lahat nagbabago pag natutunan mong mag-detach. Pag di mo na hinahanap ang approval, pag di ka na naghahabol, pag di mo na kailangan kumbinsihin siya sa worth mo, nag-iiba ka, nagiging free ka, at yun ang hindi maaabot ng karamihan. Detachment ang highest form ng power. Yun ang pagkakaiba ng mga lalaking nabubuhay para sa sarili nila at ng mga lalaking habang buhay magre-react lang sa emosyon ng iba. Ito ang skill na nagkakaiba sa mga taong nakakakuha ng gusto nila sa buhay at sa mga laging nagtatanong kung bakit parang wala namang nangyayari sa kanila. Ito yung mindset shift na nagbabago sa isang lalaki mula sa pagiging kontrolado papunta sa pagiging taong may kontrol sa lahat. At kapag di mo na master to, palagi kang masasaktan ng desisyon ng iba. Ikaw palagi yung lalaking nakatingin sa phone, naghihintay ng reply niya. Ikaw palagi yung nag-aalala kapag bigla siyang umiwas. Ikaw yung laging nag-iisip ng, ano bang mali ko? Habang siya, chill lang, enjoy pa rin ang buhay. Siya di nag-overthink, ikaw lang. Siya di obsessed, ikaw lang. Siya di nagpapaka-stress, ikaw yun. At bakit? Dahil sanay kang isipin na ang tanging paraan para mapatunayan ang halaga mo ay maibalik siya. Pero ito ang totoo. Hindi mo kailangan siyang balikan. Hindi mo kailangang mapanalunan siya muli. Hindi mo kailangang patunayan kahit ano. Ang kailangan mo ay bitawan siya. Dahil sa oras na gawin mo yun, mababawi mo lahat ng power na nawala sa'yo. Hindi hinahabol ng mga babae ang mga lalaking emotionally weak. Hindi nila hinahabol ang mga desperado. Hindi nila hinahabol ang mga laging naghahanap ng validation galing sa kanila. Hinahabol nila ang lakas. Hinahabol nila ang certainty. Hinahabol nila ang lalaking hindi nangangailangan sa kanila. Kasi sa oras na hindi mo na siya kailangan, nagiging challenge ka. Nagiging kakaiba ka. Nagiging lalaking pinagsisisihan niyang nawala. Hindi yung lalaking madali niyang iniwan. Hindi yung nagmamakaawa ng isa pang tsansa. Hindi yung paulit-ulit nagte-text at umaasang magre-reply siya, kundi yung lalaking naglakad palayo at hindi na lumingon. Yan yung lalaking naaalala niya tuwing mag-isa siya sa gabi. Yan yung lalaking ikukumpara niya sa lahat ng magiging boyfriend niya. Yan yung lalaking iisipin niyang, what if habang buhay? Pero pag na-realize niya, yun, wala ka na. At yun mismo ang point ng emotional detachment. Hindi para maglaro, hindi para mang-manipulate, pero para ipakita sa sarili mo na hindi mo kailangan ang validation niya para maging buo ka. Kasi karamihan ng lalaki, buong buhay nilang hinahanap ang approval ng iba. Gusto nilang marinig na sapat na sila. Gusto nilang may magsasabi na may halaga sila. Pero anong mangyayari pag tumigil ka na sa paghahanap ng validation?
Pag di mo na kailangang may magsabi na sapat ka na, pag tumingin ka sa salamin at na-realize na andyan na lahat ng kailangan mo, doon nagbabago ang mundo. Doon mas naiiba ang respeto ng mga tao sa iyo. Doon ka tumitigil na maging option at nagsisimula kang maging choice. Kasi ang lalaking hindi kailangan ng validation niya, yun ang lalaking gusto niya. Ang lalaking hindi naghahanap ng atensyon, yun ang nakakatanggap ng pinakamaraming atensyon. Ang lalaking kontrolado ang emosyon niya, yun ang may kontrol sa bawat kwarto na pinapasok niya. At ang pinakaastig na parte, kapag na-master mo ang emotional detachment, hindi na lang ito tungkol sa kanya. Tungkol na ito sa lahat, bawat relationship, bawat friendship, bawat business deal, bawat interaction na magkakaroon ka sa buhay. Kasi kapag napansin ng mga tao na hindi ka nila kayang i-shake, hindi ka nila kayang kontrolin, hindi ka nila kayang paikutin o paikotin sa mga laro nila, magsisimula silang tratuhin ka ng ibang respeto. Magsisimula silang makita na iba ka sa lahat ng nakilala nila at ayaw kanilang mawala. Kasi sa panahon ngayon, karamihan ay mahina, karamihan ay naghahabol, karamihan ay desperado sa atensyon, karamihan ay gustong magpa-validate. Pero hindi ikaw. Kasi na-master mo na ang emotional detachment. At dahil dyan, untouchable ka. Hindi lang tutungkol sa relationships. Hindi lang tutungkol sa dating. Ito ay tungkol sa power. The power na kayang umalis. Kayang kontrolin ang sarili mong emosyon. Kayang mabuhay ng hindi naghihintay ng approval ng iba. Karamihan ng lalaki, hindi magkakaroon ng ganong power. Palagi silang magiging stuck sa cycle ng validation. Palagi silang kontrolado ng emosyon nila. Palagi silang nagre-react, hindi nagli-lead. Pero sa oras na pinili mong mag-detach, sa oras na tumigil ka na sa paglalaro sa rules niya, sa oras na nagdesisyon ka na hindi mo kailangang may mag-validate sa'yo para maging worthy ka, diyan ka nagiging tunay na lalaki na nakatakda mong maging. At ang pinakaastig na parte, sa oras na ma-realize niyang nawala ka na, sa oras na magsisi siyang iniwan ka niya, sa oras na handa na siyang habulin ka, wala ka nang pakialam. Yun ang totoong panalo. Kasi ang tunay na premyo, hindi yung atensyon niya, kundi yung taong naging ikaw nung tumigil ka nang hanapin yun. Kung handa ka nang maging untouchable, kung handa ka nang kunin ang kontrol sa buhay mo, kung handa ka nang maging lalaking hindi kailanman kakailanganin ng validation ng kahit sino, mag-subscribe ka na ngayon, suportahan mo ang channel na to. Kasi sa ginagawa mo, tinutulungan mong makalaya ang milyon-milyong tao sa mindset na nagpapahina sa kanila. At bago ka umalis, gusto kong i-comment ninyong lahat, I am untouchable. Isulat mo, i-type mo, ariin mo. Dahil mula ngayon, yan na mismo kung sino ka.